Hello, magandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating Diyos na buhay, na ating Panginoon. At wala lang iba pong Panginoon sa ating buhay, kundi po ating Panginoon Diyos na buhay na si Yeso Kristo po. Ito po ay ginagawa po natin to dahil sa kapurihan nating Panginoon. At alam alam po natin ng bawat isa ay medyo crisis po ngayon sa panahon na ito. Kaya ito po sa magitan ng internet, sa ating daily devotion, sa live, ito po ay tayo ay nagkatipon-tipon sa gabing ito. At papasalamat ako na ito ay binigyan ako ng pribilehyo ng Panginoon, di po ba? Ang bawat isa po ay kailangan po natin gawin to dahil ito po itong obligasyon po natin. Amen po ba? Hintayin po muna natin na ating mga kapatid na mag-online at buksan po nila itong ating daily devotion. Clear po ba yung yung boses ko po? I-ano niyo lang po, i-comment nyo lang po kung naintindihan nyo po ang boses ko o maliwanag po sa dating sa inyo. Ito po sa reading po kasi iba yung salamin na ginagamit ko kaya medyo nagpapalit lang po ako ng salamin. Kasi po nabasag po yung isang salamin ko Mga 5 minutes po ay wala pa naman pong alas 7. At hintayin-hintayin po natin ang ating mga kapatid para marami po ang makapakinig sa ating daily devotion sa gabing ito. Ito po, marami na po sila. Good evening po sa lahat ng naka-online dito at YouTube po mga na-comment sila Pastor Bibian po. Marami po. Maraming salamat. Praise God. Doc Del. Ito po nakita ko na. Sila Sister Bioli. Ito po. Brad Melvin. Marami na po ang sila Brad Romeo po. Si Kim ito po nito. Si Brad Alvin, Marvin, si Pastor Ben, best friend. Kumusta po kayo? Pastora Pamela, Pastora Vivian, Sis Gina, ito po, nandito po na sila. Sis Markar, si Brad Jess, ito po, nandito na po sila. Pasensya na po ito po first time ko po rin pong magano dito sa nagpaturo lang po ako kay dito sa Facebook na mag-live po kay salamat po kay sa buhay ni future Pastor Romeo po. 5 minutes pa po bago alas 7. Ayun po, yung po nakapag-join po sa meeting kagabi, praise God po,
purihin po ang kanilang buhay at lahat po naman ng ating ginagawa sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa Kanya lang po ang kapurihan, di po ba? At bibigyan po tayo ng Panginoon ng magandang resulta sa ating pong pinag-usapan kagabi po. Bagamat medyo oras na po tayong natapos, may napuyat pa. Welcome Brad Manuel. Ito po, nandito na sila. Si Parin Joey. Thanks for watching. Siguro po mag-start na po tayo. Tayo po ay mag-start na sa ating bago tayo po ay magsimula sa ating daily devotion. Nais ko po kayong iyayin na mag-pray muna po tayo. Tayo po ay pumikit at yumuko para paggalang po sa ating panalangin sa gabi pong ito na magbigay po ng guidance sa ating Panginoon. Yes Lord, hallelujah Lord. Purihin ka Lord. Dakilain ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pribilehong ibinigay mo po sa akin, Lord, naway mahihayag ng tama at maunawaan po ng makikinig sa iyong salita sa gabing ito, Lord. Ito po ang ginawa po namin ito dahil po sa inyong kapurihan, Panginoon. Ito po ay ginawa po namin ang gawain ito na daily devotion po at iba-iba pong mga kapatid ang nagpapahayag po nito sa araw-araw upang purihin ka, dakilain ka sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay po namin, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan at iniiwan, Panginoon. Lagi kang nasa tabi namin. Ano man ang aspect ng aming buhay, Lord, lagi kang nandun, Lord. Salamat sa iyong gabay, protection sa bawat isa ng mga anak mo. Ito po, tinipon mo po kami sa magitan ng live po dito sa Facebook, Lord, upang ihayag namin po sa inyo sa bawat kapatid natin ang iyong salita, Panginoon. Naway ang bawat araw na kanilang matutunan, Lord, at mapakinig nilang mga devotion sa aming mga kapatid, Lord. Pagpalain ng bawat isa, Lord, at hiningin na po namin ng iyong Spirit of Unity, Lord. Naway maunawaan ng bawat isa, Lord. Kung naman po ang aming daily devotion sa araw-araw, Lord, at ganun din po ang gawain pong ito, Lord, ay para sa iyo lamang pong kapurihan, Lord. Naway pagpalain mo ang aming panambahan, Lord. Alam po namin, Lord, may mas magandang plano sa aming panambahan, Lord. Naway alam po namin, Lord, na ito po ay temporary lamang po dahil dito po sa global crisis po, Lord, dahil dito po sa virus, Lord. Alam po naman, ikaw lang ang makakaalis po nito dahil pinaintuluto mo, Lord, sa mundong ito, Lord. At alam po namin, Lord, na ikaw rin ang magtatanggal nito, Lord. In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa, Lord, naway maintindihan nila, Lord, ayon lamang sa iyong kalooban, Lord, at kung ano man po ang nais mong iparating sa bawat isa, Lord, ikaw po ang mauna sa aming buhay, Lord. In the name of Jesus, Amen. Salamat, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ito po, bago po tayo sa ating daily devotion o pag-aaralan sa gabing ito, pasensya na po kung wala po akong sounds dito kasi isa lang po itong cellphone ko at
Wala po akong may background na music kasi po nandiyan po yung mga music ministry, medyo malayo po sa akin hindi pa tayo pwedeng mangumbida upang tayo alalayan ng mga instrumento. Nire-request po sana si Pastor Roland, kaso malayo po Amen, hallelujah. Ang teksto po natin sa gabing ito, mga kapatid, ay matatagpuan po natin sa Isaiah 46 verse 4. Na-post ko na rin po kanina, forward ko po sa transport at saka kay Pastor Ben po. Siguro po nabasa nyo na. Ito po ay lagi pong sinasabi ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak na ililigtas ko kayo. Sabi niya po. Sa English po, ito pong sa Isaiah, I have made you, I will carry you, and I will sustain you, and I will rescue you. Ito po ay sa Isaiah 46:4 po. At ito po ay ang teksto pong ito, sa pag-aaralan po sa gabing ito, ay pinagmatang ko pong the promises of God in times of circumstances po. Ay bago po natin talakayin ng ating teksto sa gabing ito, ay kahit papano po ay makapaghandog ako ng parang hindi po kompleto yung gabing ito para sa akin. Kahit na po akapela lang po para sa Panginoon, ay mahandugan po natin ng isang awitin na pagpupuri sa ating Panginoon na way madakilaan po ang kanyang pangalan. Pasensya na po, wala po akong background po, wala po, basta akapela lang po para sa kapuri ng Panginoon. Alam po, kabisado niyo po ito Sana po makasabay po kayo kung may sounds po kayo dyan. Ito po. Yung pong pusong dalisay po. Pasensya na po kung walang Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat
na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Glory to God po. Ayun po, pagpasensya na po, wala pong ang importante po, maandugan ko po ng makalangit na awitin natin Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Biyan na tuloy po tayo. Ito po, marami na po tayo mga kapatid. Salamat sa buhay ni Brad Rhodes. Ito po, wala pong sawang nag-spend po ng time para maka-join po sa atin. Purihin po ang sa buhay ni Pastor Rhodes, bagat malayo po sa atin, dito ba? Ayan po, welcome po Brother Rod. Nandiyan rin po. Salamat po sa lahat po ng nakikinig. Ulitin ko po ulit ang ating pong teksto, yung matatagpuan po sa Isaiah 46:4 po. Nabanggit ko po kanina, may kasama pa pong English. I have made you, I will carry you, I will sustain you, and I will rescue you. Kaya nabanggit ko po kanina, binigyan ko po ng titulo ang ating teksto sa gabing ito, yung promises of God in times of circumstances po. Dahil po ito ang nagpapatibay po sa ating relasyon sa Panginoon. Yung iba po, at akala po nila, pag nasa gawain na po, nasa Panginoon na po, maituring po ang kanyang mga sarili nila na tumanggap na po sa ating Panginoon. At yung kaligtasan ay nasa kanila po. Pero hindi lang po natatapos yun. Sabi nga ng ating mga nagmimensahe sa atong panambahan, mga ating mga pastor, mga ating mga kapatid. Ito po ay dapat po natin na ipahayag sa ating sarili kung paano po natin tinanggap ang ating Panginoon. Amen po ba? Ito po sa Tagalog, sabi po dito sa sa Isaiah, ako ang iyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti na ang iyong buhok at kayo'y tumanda. Aray ko. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko kayong iligtas at tulungan. Amen. Amen po sa pagkabasa ng ating teksto sa Tagalog. Kaya po nasabi ko itong ito pong pamagat na ito, dahil po ito po talaga ang pangako ng Panginoon sa ating buhay bilang mga anak niya at nakapaglingkod po. Kaya ito po 100% po natin na makakamit to kung po tayo ay tapat po sa Kanya na kanyang tagapaglingkod. Amen. Ito po ay meron po akong nanuri dito na connecting verse po din tungkol po dito kung paano natin po makakamit ito pong kanyang pangako. Tayo liligtas. Amen po ba? Dito po sa Santiago 1:12, ito po yung nakasulat. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay. Ang putong pong ng buhay nito, ito po ay minsan ay narinig natin po ng
ating mga kapatid, sa ating mga pastor na nagmemensahe sa ating panambahan, ito po ay reward. Amen po ba? Ito pong putong ay matatawag din po natin na crown, hindi po ba? Kung meron po tayong nararanasan na hindi magandang krisis sa ating buhay sa panahon nito, lalong-lalo na po sa ating mundo, ito po yung sinasabi nilang COVID-19 o yung tungkol sa virus po, coronavirus. Ito naman po kakaiba po. Kung may coronavirus po, ito may corona po tayo para sa ating Panginoon. Kung tayo po tapat sa kanyang pangako, at tapat po tayo maglingkod sa kanya. Amen po ba? Kaya ito po ay makakamit po natin sa pamamagitan ng ating bunga ng pananampalataya, bunga ng gawa sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos na tumanggap sa kaligtasan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay hindi natin binayaran, mga kapatid. Ito po ay kusang binigay o regalo ng Panginoon. Dahil sa kanyang habag sa ating mga lingkod, sa mga tao dito sa mundo, yun po, dahil po sa ating kasalanan, siya po ay pinako sa cross, nabayubay, namatay. Pero ang kagandahan po natin Panginoon na pinaglilingkuran, siya po ay nabuhay uli. Amen. Kaya po pagawakan po natin ang lahat ng nakasulat sa kanyang banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya kung meron po tayong daily devotion na mga tinatawag po natin, maituturing po natin na mga maikling mensahe, pero dito po pa lang sa po natin na pangaraw-araw yung devotion. So kahit po na hindi tayo po nakaranas ng krisis sa panahon nito, hindi lang po dapat sa panahon nito natin ginagawa po ito, mga kapatid. Ito po ay nakasulat din. Kailangan po natin na araw-araw na magbasa. Amen po ba? Namnamin po natin ang mga salita ng Panginoon upang ito po ay magamit po natin. At kailangan pong masunod ang kalooban ng Panginoon po para makita po nila ng ibang mga kapatid o mga unbelievers po kung ano po ang fruit of faith na nagagawa po natin sa ating buhay. Ito po yung mga bunga kung tayo po ay tapat sa ating Panginoon. Pero ano-ano po ba ang dapat natin gawin para itong mga putong na ito ng buhay, ito po ay ating makamit. At lalo-lalo na po sa ating pagsubukan sa panahon nito, yung pong sakunang dumating sa ating kapaligiran, paano tayo liligtas ng Panginoon? Bagamat ito ay kanyang pangako, ito po ay magahan na matanggap po natin to. Unang-una po, kailangan muna natin tanggapin sa ating puso at sa ating buhay ang ating Panginoon. At sundin po natin ang kanyang kalooban. At sumunod po tayo sa abot natin makakaya sa kanyang mga kautusan. Amen. Alam po natin ang bawat isang tumanggap sa Panginoon, napakahirap po. Sabi nga po nila pastor, akala magaan lang ang magiging Kristiyano ng isang tao. May kahirapan po at pagtitiis ang paglilingkod sa Panginoon. Pero napagkagahan po ng loob at masaya lagi ang buhay mo pag nasa Panginoon ka. Kaya po wag natin pong, sabi nga po ng ibang daily devotion, itungo po natin ang ating sarili sa Panginoon. Huwag po tayong lalayo. Alam po natin ang kapag subukan sa ating buhay, ay ito po ay parts lang po ng ating bilang Kristiyano po.
dito po tayo ayon sa aking banal na kasulatan, dito po natin mararanasan ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Kung tayo nadadapa, sabi nga ng ibang nagmensahe, sila kung tayo po nadadapa o nakakaranas ng pagsubok, mga kapatid, hindi po hadlang to para tumalikod tayo sa Panginoon. Paano po natin makakamit ang kaligtasan kung ano man po ang dapat natin inaasahan sa ating Panginoon, kung di po tayo susunod sa kanyang utos. Amen. Sabi nga po dito sa Hebreo 10:23, confess the word of God in face of circumstances. Ito po napag-aralan po natin sa ating BS, na kung natatandaan niyo po. Ito sa Hebreo, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maasahan. Di po ba? Totoo po itong verse na ito, dahil po ang ating pag-asa sa ating buhay, wala na pong iba kundi ating Panginoon. Amen. Kaya ito pong pag-asang ito, magiging sa atin po ito kung tayo po'y tapat. Sabi po rito, kung lalo-lalo na po sa pagsubok sa ating buhay, na huwag po tayo mag-aalinlangan. Magpakatatag po tayo. Wala pong yan, sabi nga ni Pastor Ben, itungo po natin ang ating sarili sa Panginoon. Ito po yung napakalaking bagay kung tayo lagi nakapokus sa Panginoon. Ayun po, thanks sa Pastor Rods. Ayun po, ay naano niya po dito sa screen. Amen. At ito po ang minsan, ito pong pangalawang connecting verse na nabasa ko po, nais ko rin ibahagi. Ito po yung karamihan na ang isang mananampalataya po, bagamat nakatanggap na pa sa Panginoon, minsan po nakakalimutan itong verse na ito. Acts, dito, may dalawa po kasi ito. Yung Psalm 34:1. Ito po ay always praise the Lord in all situation. Ito po nakuha ko rin po ito sa doon sa librong pinag-aaralan po natin sa BS. Ito po sa Awit 34:1. Lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin. So, lagi po nating i-praise ang Panginoon. Sabi nga, praise the Lord always. Hindi lang in times of trouble po. Kahit ano pong ginagawa natin sa ating pangaraw-araw na gawain, kailangan po natin na i-praise ang Panginoon. Bawa kung bago ka kumain, mag-praise ka sa Panginoon, magpasalamat po tayo. Ang pinaka-importante po, yung pong bago tayo matulog, i-praise po natin ang Panginoon at yung paggising po natin na binigyan po tayo ng bagong buhay. Amen po ba? Minsan po ito yung nakakalimutan po natin O kaya po minsan narinig ko pa kay Pastor, nagpapasalamat po ba si Panginoon bago tayo matulog, o sabi po nga paggising, nagpasalamat po ba tayo? Kailangan po natin magpasalamat, mga kapatid. Ayun po, pinost na po ni yun, dito po sa message ni Pastor Rods. Magaling po talaga si Pastor. Salamat sa assistance sa Pastor. Pagpalain ka. Sabi po dito sa naging favorite ko rin po itong yung verse na ito, Mateo 6:33. Kalamitan po sa atin kabisado na po nito Yung pong sa English po yung be added unto you. Di po ba? Pag tinanggap mo yung Panginoon sa buhay mo, nandiyan na po lahat
Kumbaga sa i-grab lang po natin ang ibinigay ng pribilehyo ng ating Panginoon. Nasa atin na po ito eh. Ang gawin po lang natin na i-grab po natin. At i-apply po natin sa ating buhay. Yun po ang pinaka-importante. Amen. Ito po walang pinagkaiba po dito sa nabanggit ko kanina dito sa Psalms 31. Tsaka po itong Mateo Lagi po natin ding isik ang Panginoon. Ang pagkakaiba na lang po, yung ito, pwede pong pang-araw-araw hanggang habang ikaw ang humihinga dito sa mundo, pwede mong ipahayag sa lubin mo para sa Panginoon. Ang text na ito, yung Mateo 6:33 po. Paano ka pagpapalain ng Panginoon? At paano tayo po ililigtas? Kung minsan, kung hindi mo naman sinisik ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. Ito napakahalaga po. Kaya ito po mga verse na ito, nais ko rin pong ibahagi sa bawat isa ng mga kapatid. Ito po encouragement din po lahat ng mga naisulat ko po rito sa pag-aaralan po sa gabing ito. Lalong-lalo din po, tingnan niyo po itong napaka-importante itong mga verse na ito. Ito pong John 14:6. Di po ba? Nabanggit po natin ni Pastor Roland po ito. Kung namnamin po natin ang verse na ito, di po ba? I'm the way, the truth, and the life. Di po ba? No one can reach my Father except by me. Di po ba? Ano pa po sino pa po ang dapat nating lapitan sa ating buhay? Lalong-lalo na po sa panahon na ito. Pero ako po, ito ginagawa po natin to. Siguro po na kumbaga sa na nabuo po ito dahil dito po sa ating nararanasan. Pero dapat po, hindi lang po sa ganitong pagkakataon po. Amen. Kasi po wala na pong ibang daan, katotohanan at ang buhay. Di po ba? Kundi si Yesu Kristo lamang po. Napakasimple lang po. Kung si Jesus, siya po ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ito po ay napakagahan po nating tanggapin sa ating sarili bilang kayang tagapaglingkod. At hindi po tayo magwo-worry, sabi nga ng ibang nagpahayag ng daily devotion, huwag po tayo mag-worry pag dumating ang ganitong pagkakataon po, mga kapatid. Ito po masubukan ng ating spiritual life po. Ito po nga, kaya nabanggit ko po rito sa 2 Corinthians 5:17 po, ang tamang relasyon sa Panginoon po. Amen. Sabi nga, sa 2 Corinto po sa Tagalog, kaya't kung nakipag-isa ka kay Kristo, ang isang tao, isa siyang bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. So, new creation na po tayo. Kailangan po no turning back nga, sabi nga. Alam po natin sa isa't isa, no one is perfect, even we are Christian. Sabi nga, Christian are perfect, but they are not complete. Lagi ko po nababasa yun eh. At nasishare po sa ating mga kapatid yun. Oo nga, ang pag nasa atin ng Panginoon, ang pagkaalam po natin na parang blessed lagi po tayo, di po ba? Opo, ibibless po tayo ng Panginoon kung naglilingkod po tayo sa Kanya ng tapat at sinusunod po natin ang Kanyang kalooban. Amen. Kaya ko po ito yung sa tamang relasyon sa Panginoon. Lalo-lalo po, pag nadadapa po tayo sa ating buhay o nararanasan po natin ang pagkakataon na ang kapagsubukan, minsan sa financial, sa buhay natin, sa pamilya, whatever. Pero wag po natin ilayo ang ating sarili sa Panginoon. Dito po tayo lumalakas, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan. Dito po tayong nagiging malakas, matibay sa panampalataya. Kung ibibase ko po ang
Ayan talagang testimony ko sa aking buhay. Bagamat nakikita niyo po lagi na mapagbiro po ako, pero deep inside po, nakakaranas din po ako ng mga pagsubok sa buhay. Minsan po na testimony ko pa sa ating panambahan, ang mga pamilya ko noon, mga anak ko, nagkaroon ng mga problema. Pero ito yung pong abang lingkod, bagamat hindi naman po kataasan ng aking sahod, pero dahil naniniwala ko sa mga pangako ng Panginoon, siya po ang great provider ng ating buhay bilang tagapaglingkod ng Panginoon. Kaya ginagrab ko po yun at yun ang tangan ko sa buhay. At karamihan po na mga nakasulat naman po sa pananaklat, ito po ay totoo po. Hindi po lang nakasulat kung sino man ang sulat nito. Ito po ay galing sa Panginoon. Amen. Ngayon po, bilang nagpapahayag po ng mga salita ng Panginoon, ito po ay, tayo po ay kasangkapan lang ng Panginoon. Lalo po mga pastor natin dyan, mga elders, yung mga nagme-mensahe. Kung minsan po, sabi nga, kung nasasaktan po tayo, doon po tayo nabe-bless, mga kapatid. Kahit man minsan pag lalo na si Pastor Ben, minsan may pabiro pa yun po yung ano niya, yung mga mensahe niyang mga verse sa ating mga kapatid. Totoo po yun. Mahal tayo ni Pastor. Mahal tayo na nagbimensahe. Hindi lang si Pastor, sila sis, sila Pastora. Lahat po nagbimensahe. Nagpapahayag ng ano. Sabi nga, double blade nga yung salita ng Panginoon eh. Pero pag ninamnam mo, isinamuhay mo, at inaccept mo yung pagkakamali mo, itutuwid ka ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ito po siguro ang isa sa mga dahilan na nararamdaman ko po sa buhay ko. Kaya nga totoo po yun nung bakit pinahintulutan ng Panginoon ang sitwasyon na ito sa ating buhay. Minsan, naisip po natin, sinusubukan tayo. Bakit sinusubukan pa tayo ng Panginoon, di po ba? Pero hindi po natin alam, para tumatagpo ang ating pananampalataya sa Kanya. Yung pong, yung faith po natin, lalo mag-grow po. Dahil po, ayun po, tama po itong sinabi ni Pastor Rhodes dito sa 2 Timothy 3:16 po. Ayan po. Nababasa niyo po sa screen. Siyempre po, pag nasa Panginoon ka, maraming pagsubok. Kasi po, para sa akin, kasi sa makita ng pagbabasa, dito po, yung mga devotion na ito, nababasa po natin, diba, dapat po namnaman po natin, di po ba? Pag ninamnaman mo ito at may realize mo sa iyong buhay na tinutuwid ka lang ng Panginoon, mga kapatid. Kaya madali kang ililigtas ng Panginoon. Kaya po na ano ko po ito. Kasi ito po ang pangako ng Panginoon sa atin. Amen. Ito po, ang matatagpuan po natin kung maging tapat lang po tayo sa Panginoon. Dito po, maging faithful po tayo dito sa matatagpuan po natin ng verse nito sa Roma 1:16 po. Kung meron po tayong Bible dyan, mababasa po din natin to. Ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, di po ba? Hindi po siya kinahiya dito po sa magandang balita sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya sa Kanya. Amen. Sana po sa mga devotion na nating naririnig sa ating mga kapatid, sa ating mga pastor, ay kailangan po natin na pagkatapos po natin na makinig o mag-watch ng live, i-review po natin ng isa't isa. Ako po ni-review ko po kasi ito
Ayaw ko lang pong basahin na kasi mahaba, magmula po nung nagsimula po tayo. Pero lalo pong akong tumibay sa aking faith dahil dito po sa mga nakaraan na mga daily devotion po, mga tekstong pinag-aralan po natin. Lalong-lalo na po sa mga verse po na puri ng Panginoon sa buhay ni Pastor Rods. Mabilis po siya magano ng mga verses po sa screen. Kaya ito po ay inaano ko po lahat, sinusulat ko, hindi lang ko po matapos-tapos. Nais ko pong bigyan ng supposed to be, halimbawa kung matapos po natin ng ito pong mga daily devotion na ito, pwede po natin i-summarize po lahat to. Napakaganda pong ito. Hindi po natin magagawa na, alam ko na hindi po natin magagawa kahit yung mga pastor po siguro natin na yung bang i-combine po natin lahat ng mga daily devotion na ito. Kasi napakaganda po tuwing gabi naririnig ko, napapanood, lalo na mga comment natin yung mga connecting verse. Napakaganda po. Amen. At dito po sa pangako ng Panginoon, kung susamayin po natin ito, napakatindi po ito. Hindi po ba? Ano lang po natin na yung text po natin. Sabi niya po nga, ako ang Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ng iyong buhok at kayo tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kung talaga po nga natin ang teksto natin ito, mga kapatid, pag nasa Panginoon po tayo, wala pong ka-worry-worry dapat ang gawin po natin at nararamdaman po natin. Pero sa pamagitan ng ating kalaban ng Panginoon, sa gawain, sa kanyang kapangyarihan, minsan po sumisingit kahit papano. Sabi nga ng ibang nagpapahayag ng salita ng Panginoon, para daw leon di ba? Kung siya ay umano sa buhay natin, pero hindi po madadaig ng ating Panginoon dahil ang Panginoon po natin napakalaki. Yun po dapat natin tandahan. Ang pinaglilingkuran natin po sa ating buhay, ito po ay buhay. Buhay na Diyos. Si Jesus Christ po. Amen. Kaya, sabi nga ng ibang nagmensahe po sa nakaraan devotion, at kung ianayin ko po, kaya napakaganda po nga magmula po dun sa pag tayo nadadapa, sabi nga ni Sister Kim, babangon tayo, tutulungan po tayo ng Panginoon. Hindi lang po yung nadapa tayo, wala na tayo, tatalikod pa tayo sa Panginoon. No turning back po, sabi nga ng mga nagme-mensahe po, ayon sa Panginoon, kung ano po yung naranasan natin sa buhay po natin ng nakaraan nung wala pa tayo sa Panginoon, pabayaan po natin, gawin po natin ng the best at pilitin po natin na malapit pa sa Panginoon. At yung mga blessing po na binibigay na po ng Panginoon naman po sa atin, siksik-liklig naman po Bagamat yun nga, nakapaikot po natin ng problema sa panahon nito. Pero paliwalain po natin, sabi nga ni Pastor Ben Kali virus, sabi nga Pero sa mga magitan ng ating daily devotion, sa tingin ko po, nababawasan po kung may word tayo sa ating sarili. At ang pinakamahalaga po, siyatin po natin ang ating puso, ating sarili. Pagpalinis po tayo sa Panginoon. Kung
Kung like for example po, yung i-confess po natin na yung nasa puso po natin yung paghingi ng kapatawaran sa Panginoon, kung man tayo ay binibigyan ng pagsubok, ay tayo ay nadadapa, at sinisisi po natin ating Panginoon o sinusumbatan, sabi nga ng iba, ayun po kumbaga sa parte lang po ng bilang Kristiyano po yun. Pero ang panghawakan po natin, yung kaligtasan na binigay po sa atin ng Panginoon, yun po ay regalo niya. Dahil sa katigasan ng ulo ng tao, yun po, sa pagkakasala, ito po, sabi nga ng ibang po, yung nagme-mensahe sa ating pulpit, pag tinignan mo nga, may nagmensahe pa nga, cross lang eh. Doon po talaga na-touch ako eh. Kasi po, sa totoo po, yung emblem ng cross po, yun po kasi yung logo namin sa Methodist. Nung 1978 pa po akong tumanggap sa Panginoon eh. Kaya lang po, na-share ko na din po sa inyo. At nag-backslide din po ako nung panahon ng, alam niyo po, yung medyo batang-bata pa si Brad Jogar po noon. Pero hindi ako po pinabayaan ng Panginoon. Tinayo po ako uli. Kaya, ayun, maraming pasalamat ko po sa Panginoon. Nakilala ko po kayo. Nung CLG pa po ang ating panambahan ng ating kongregasyon. Sila Pastor Roland. Wala pa po si Pastora Bibian noon eh. Siguro po nakaligtaan ko lang na 2 years po na hindi nala ako nakasama nung una, nung bago pa po ang CLG po. Kaya po rin ang Panginoon na ipag-pray po natin yung pinag-usapan natin po kagabi. Tungkol doon po sa registration ng ating congregation. Yun po, ibibigay po sa atin ng Panginoon yung tamang kongregasyon para sa ating sa mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin at yung pong ating mga nakaraan na devotion, ang encouragement po sa mga nanonood o sa mga nakikinig. Yun po, nabanggit ko rin na po kanina, i-summarize po natin ng mga video. Marami po tayong makakamtan na blessing dyan, mga kapatid. Hindi lang po yung salbay si Pastor Roland, hindi pa daw siya 97. Totoo po yun. Wala na pong nakakatanda. Si Pastor Ben po, siguro natatanda niya pa po si Roger Arrienda. Tumanggap ako po sa Panginoon noong 1978, mismo sa plaza po ng Guagua sa Pampanga. Si Roger Arrienda po, Methodista po din yun, pero naging born again din po yun, nung panahon na yun. Medyo po ako kumbaga sa mainit na mainit po ako sa gawain nun, at saka lagi po akong active sa choir nung panahon pong yun. Tinandungan pa po namin ng spiritual song po si Roger Rienda nung nakatanggap po ako sa Panginoon noong 1978 po na yun. In-invite po yung namin na choir kasi malapit po doon sa plaza, yung baryo ko mismo. Kaya yun po, bless na bless po ako noon. At ganun din po, kung isa-summarize po natin itong ating teksto sa ating buhay, kumbaga i-review nyo lagi o binabasa nyo po ang tekstong itong Isaiah 46:4 po. Especially this time, global crisis po.
Huwag po tayong magdadalawang isip o mangangamba bilang Kristiyano po. I-share po natin, ito po ating tungkulin po, di ba? I-share po natin sa ating pamilya kung ano ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. At panatilihin po natin, bigyan po silang encouragement sa pamamagitan ng mga verse na pwede po natin i-forward ang mga verse na ito. Lagi ko pong nagano sa mga pamangking ko. Napakaganda po mga encouragement niyan. At iangat po tayo ng Panginoon sa ganitong gawain po. Ito po mga activities lang po ito eh. Marami po klaseng iba-ibang activities na pwedeng gawin ng isang kongregasyon po sa mga kanyang mga anak. At yung tagapaglingkod niya po sa kanyang ubasan. Di po, meron po tayong din na Bible study, prayer meeting po. Pagamat na ito pong, yun po, humingi ako ng pangumanin sa pamunuan noon na hindi po ako nakakapag-attend ng prayer meeting po. Ayun po, sa Bible study, medyo nagagamit na rin po ako. Praise God, pag nabalik po tayo sa ating panambahan, magpo-focus po tayo dito sa BS po. Kalooban po ng Panginoon. At maraming pong salamat sa gabing ito at siguro po 40 minutes na po ako na at yung pong kagabi na nahipos po ni Sis Roda na napahaba po daw yung kanyang teksto. Hindi po dapat hihingi po ng yun dahil po yun ang nag-reveal sa inyo po. Sis Rods. Sabi nga may comment pa po si Brad Jojo. Thanks Brad Jo na in-encourage mo ang bawat isa. Mahaba man po ang nagmimensahe o mensahe na pinahayag ng Panginoon sa mga buhay ng ating mga preacher o nagmimensahe, ito po ay nireveal ng Panginoon. Ito po ay gusto niyang ipahabot sa bawat isa sa atin. Ang importante po dyan, isa puso po natin ang lahat ng mga salita ng Panginoon, lalong-lalo po nasa pananakasulatan. Yun po. At gawin po natin the best para ma-share po natin sa iba bilang encouragement po. At yung susunod na mga magpapahayag pa po ng mga daily devotion nila, pagpalain po kayo ng Panginoon at alam ko po na i-bless kayo ng Panginoon at bigyan po kayo ng more wisdom and knowledge. Tayong lahat po na nagpapahayag po ng mga daily devotion po natin, dahil po ito sa kapurihan ng Panginoon po ang ating mga ginagawa. At gagahan po ang ating pakiramdam kapag nag-share po tayo ng gospel. Amen. Yun po, hanggang dito na lamang po. Sana po kay Brad Jogar po dito sa tekstong ipinahayag ng Panginoon, nireveal po sa buhay ko na ipahayag sa bawat isa ang kanyang banal na kasalita. Sana po ay meron po tayong natutunan kahit kaunti. Pasensya na po kayo kung minsan may mali sa kung may mali man. Ang importante po, ginagawa po natin ang ating trabaho para sa ating Panginoon. Amen. At puri ng Panginoon, ganun din sa mga kapatid natin nanood at natinig. God bless you all. And we love you all and God's love you. My sister and brothers in Christ. At yun po,
Closing prayer na po tayo at yun po, kung may mga komento ano po kayo, may prayer request po kayo at kumbaga sa ano po, i-summarize lang naman po natin ang lahat ng mga prayer request ng mga kapatid at alam ko diringgin po ng Panginoon ng ating mga panalangin kung tayo po ay magkakaisa. Unity po ang kailangan po natin ng bawat kapatid sa lahat ng mga prayer request po dahil ito po mas matibay kaysa individual na prayer po. Tayo po ay manalangin sa ating closing prayer po. Pansara sa ating daily devotion po at God bless all po. Tayo po ay pumikit. Yes, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ng ngalan mo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pribilehong ibinigay mo po sa akin, Lord, na ako'y magamit sa daily devotion mo, Lord. Naway, ang mga tekstong ipinahayag sa araw na ito, Lord, naway mamunga sa aming buhay, Lord, at maitanim namin po sa aming puso at may pahayag po namin sa bawat isa sa amin, sa aming mga kapwa, Panginoon. Ang lahat ng mga daily devotion, Panginoon, itinataas po namin sa iyong pangalan, Lord. Naway ito'y maging kalakasan sa bawat mananampalataya, Lord. Lalong-lalo na sa OIC family, Lord. At ganun din sa lahat ng anak mo, Panginoon. At maraming salamat, Lord, sa kalakasan, sa protection na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, Lord, na dakilahin ka, Lord. Sambahin ng nag-iisang pangalan mo, Lord. At dinadalain po namin, Lord, ang mga kapatid namin po may nararamdaman na hindi maganda sa kanilang pangangatawan, Lord. Idinudulog po namin sa inyo, Lord, naway pagalingin mo ang bawat isa, Lord. At ang mga pagsubok na dumarating po sa aming buhay, Lord, na palakasin mo po kami dahil ikaw ang aming kalakasan, Lord. At sinabi mo sa iyong salita, Lord, na kayo ang ano po sa mga anak mo, Lord. Ikaw rin po ang magtataas nito, Lord, kung kami po ay nadadapa, Lord. At nananalig po kami at nanampalataya po kami dahil ikayo po ang aming sandigan sa aming buhay, Lord. Pagpalain mo ang mga kapatid, Lord. I-bless mo po ang bawat isa, Lord. Ganun din po, Lord, sa mga may problema po sa financial o may problema sa buhay, sa pamilya, Lord, dahil malayo kami sa isa, Lord. Kayo po ang magko-comfort sa bawat isa, Lord. At ikaw ang mag-provide, Lord, sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, Lord. Dahil alam ko, Lord, hindi ka nagkulang po sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, sa gabing ito na tanggapin mo pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang samad na lamin na may kasamang pagmamahal, Lord. Amen. Yun po, hallelujah. Maraming pong salamat, lalo-lalo na sa ating Diyos na buhay. Sa gabing ito, pagpalain po tayong lahat. At yung pong complete healing po sa lahat ng may karamdaman sa ating mga kapatid, sa ating pamilya. Marami pa pong magpipray para sa kanila. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. I-claim po natin ang ating healing, complete healing na binigay ng ating Panginoon. Amen. Good night po at mahal ko po kayo at mahal kayo ng Panginoon. Amen.